Check sound test. Sound check. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ayan, palakpakan po natin ang Diyos nating buhay. Ayan, for 16 years po, talagang tunay na dakila at makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Ayan. Sino po dito sa inyo yung nasa anniversary po natin sa Nova Mall? Mahina. Sino po dito yung nasa anniversary po natin nung sa Nova Mall? Ayan. Kitang-kita po natin talaga na ang Diyos po natin ay isang
makapangyarihang Diyos. Amen po ba? 16 years. Excited na po ba kayo next year? Darating na anniversary. Yan, pero bago po yan, ngayon po, welcome po sa ating 2 p.m. service. And batiin nyo naman po yung mga katabi nyo. Kaway-kaway naman po, kamustahin nyo naman po sila. Ayan. Kamustahin nyo naman po at i-encourage. Ayan. So ngayon po, sino po ditong may Bible? Ayan. Sige po, tayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans 12, 1 to 2. Ayan, Romans 12 verse 1 to 2. Sabay-sabay po nating basahin kung nakita nyo na po. Sabi dito, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya nakikiusap ako, i-offer nyo ang mga sarili nyo sa isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip nyo para malaman nyo kung ano ang gusto niya. Yung mabuti, nagpapasaya sa Kanya, at perfect. Church, God is so great that noong mga panahong hindi pa natin siya kilala, ang gulo-gulo ng buhay natin. Pero ngayon, ang pagpunta niyo po dito ay isang testimony kung gaano kadakila at kung gaano kabuhay at nabuhay si Jesus sa ating mga buhay. Naniniwala po ako na sa oras na ito, ang buhay po natin ay isang buhay na sacrifice para sa ating Diyos na buhay. At ngayon po, as we worship God through songs, instrument, with our claps and dances and songs, mapapapurihan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ngayon po, itaas po natin ang ating mga kamay at tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Lord, thank you Lord sa oras na ito. Tunay na ikaw ay dakila, makapangyarihan Lord. Ang iyong pagmamahal Lord God ay umaapaw. Umaapaw Lord God na parang isang batis Lord God na kung saan anytime pwede kaming lumapit dahil ikaw po ang nagbibigay ng buhay sa amin. At kung wala ka, wala rin po kami sa lugar na ito. And Lord, we will bless your name. We will praise you and worship you, Lord God. With our lives, Lord, we will offer our lives to you. And thank you, Lord God. Bless your people, Lord God. And we will declare that you are our God. Jesus is alive. Thank you, Lord God. We bless you and we will worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay-sabay po natin bigyan ng awitin ng ating Diyos na buhay. Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Umawit tayo ng mga papuring awit. Umawit tayo ng buong pasasalamat. Umawit tayo ng buong kagalakan sa ating Panginoon. Makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa
samahan. Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalapot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kadalasan, upang lahat ng bagay ay, yes Lord, mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalapot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Lord, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka maghari sa aming mga buhay. Dalangin namin, Lord, na gawin niyong banal na tahanan ang aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Lord, thank you po sa oras na ito. Dahil sa inyong pagmamahal, hindi na po kami nag-iisa. Sa mga panahong wala kaming malapitan na tao, kaibigan, kapamilya, nariyan ka na po. At maraming salamat sa Holy Spirit nyo dahil kami ay nabigyan ng panibagong buhay dahil sa pagmamahal nyo. Kami at ang aming buhay ay isa pong banal na tahanan at kami bilang inyong mga anak ay mamumuhay ng tapat sa inyo. And Lord, sa oras na ito, sa pagbibigay po namin ng aming tithes and offering, Lord, ikaw po ay maibibless namin. And Lord, salamat Lord. Dahil alam po naming tinuruan niyo po kaming magmahal, kaya natuto rin po kaming magmahal. Nasusulat po sa Romans 12:13. Sabi dito, i-share nyo kung anong meron kayo sa mga Christians na nangangailangan ng tulong. At patuloyin nyo sa bahay nyo kahit ang mga dayo. Church, ang Diyos po natin dahil po sa pagmamahal niya, sa mga panahong matigas po ang ating puso, tinuruan niya po tayong magmahal. Kaya po tayo love others, hindi lang dahil mamahalin natin yung mga taong kayang ibalik yung pagmamahal sa atin, kundi mamahalin din po natin yung mga taong mahirap mahalin. Katulad po nung naliligaw pa tayo at hindi kilala si Jesus. And ngayon pong kilala na natin si Jesus, ibe-bless po natin ang pangalan niya, ibe-bless po natin ang kanyang simbahan, at ibe-bless po natin ang mga kapatiran natin at ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. And sa pagbibigay po natin, Lord, ino-offer po namin sa inyo ang aming finances. Lord, salamat dahil sa panahong meron man kami o wala, hindi ka naman po nawawala sa amin. Sa mga panahon, Lord, na kami nahihirapan at may mga problema, Lord, lagi kang nariyan, naghihintay, Lord, sa aming mga dalangin. And Lord, i-bless niyo po, Lord God, ang aming tithes and offering, Lord God, na ito po ay magagamit, Lord, sa kadakilaan ng inyong pangalan. Lord, sa oras na ito, dinadalangin din po namin ang mga future generations, Lord. We pray na ang mga kabataang ito ay maititrain sila, Lord God, na may pagmamahal, may takot sa inyo. And Lord, pinapahalagahan po namin ang mga kabataan. Kagaya po, Lord God, kung gaano sila kahalaga sa inyong kaharian. And Lord, i-bless niyo po, Lord God, ang mga kabataang ito sa kanilang murang edad. Lord, ingatan niyo po, Lord, ang kanilang pag-iisip. At ikaw po ang manahan sa kanilang puso't isipan. At habang sila'y lumalaki, gagabayan po sila. Gagabayan po namin sila ng kanilang mga magulang at ng simbahang ito. Lord, thank you, Lord God. Today, we will bless your name and we will continue, Lord God, to sing songs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Colossus chapter 3, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kaya patayin ninyo ang anumang kamunduhan na nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na yon. Ganon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito: galit, poot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain, at isinuot na ninyo ang inyong bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabagoy ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya, dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya ay nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Ito ang salita ng Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Lord God, marami pong salamat sa iyong word na binasa namin ngayong hapon na to. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon, at kasama ng iyong pagkabuhay muli. Ang bawat isa sa amin ay binuhay mong muli. Dati kaming mga nasa kadiliman, dati kaming mga makasalanan, dati kaming mga kaaway mo. Ngunit ngayon, Panginoon, hindi na po, dahil kami ay iyong pinili. Kami ay iyong mga tagasunod. Kami ay iyong mga anak. At bilang isang church, turuan niyo po kami kung paano mamuhay, lumakad ng sumasa ilalim sa pagkapanginoon mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good afternoon, everyone.
Welcome to Life Nova and Every Nation Church. Nandito po tayo sa 2 p.m. Tagalog service. Bago tayo umupo, maaari ba kayong lumingon sa paligid ninyo at batiin niyo yung isang taong hindi niyo pa masyadong kakilala, makipagpalitan kayo ng pangalan. Okay? At after nun, maaari na po tayong umupo. Okay, makakaupo na tayo. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Kinagagala ko pong mag-preach sa inyo ngayon. Ilan po sa inyo nakipagpalitan ng pangalan? So iba na po ang pangalan ninyo kasi nagpalit na kayo. Ayan. Ayan, biro lang po. Ang hirap talaga mag-Tagalog ng malalim. Ayan. So, nakakatuwa. Alam nyo yung very nostalgic sa akin yung dalawang worship leader natin. Si Tita Clay at Tita yun. Tita Clay at Tita Geraldine. Do you know that they're one of the originals na nandito pa since 16 years ago? Yun. Hindi ko naman po kayo pinatanda, no? Kasi mukha naman po kayong 16 years old. Ayan. 16 years old na po sa Panginoon. And so 16 years ago, they're one of our leaders. And just seeing them sing together, nakaka-nostalgic, bumabalik yung dati. Ako lang yung masaya. Thank you, guys. Oo. Biro lang po na. Ayan, so, nandito na tayo sa pangalawang bahagi, actually pangatlo na, ang series natin na Jesus Period. Ilan po sa inyo dito kayo last week? Para malaman ko lang. So, maraming wala last week. Uulitin natin. Ilan po sa inyo dito kayo last week? Ayun, bigla, gusto matapos agad. Ayaw na ulitin. Okay, so, itong Jesus Period ay napakalagang series dahil binabalik natin yung isa sa foundational value natin bilang isang Every Nation Church. Yun ay ang Lordship o pagkapanginoon ni Jesus. Kung meron pong kakilala kayo na dinadaan kayo sa one-to-one journey, ito po yung chapter ng journey na yun, Lordship, pagkapanginoon. Tinitignan natin mula sa nakaraang linggo yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas. Dahil sila ay mga bagong Kristiyano na dumadaan sa maraming challenges. And sabi natin last week, kung nandito po kayo, si Jesus ay mainit na tinanggap ng mga taga-Colossae. Ilan po sa inyo may katabi, mukhang naiinitan. Init na. Bakit naman tong pastor, napakainit, naka-jacket, di ba? Nasang bansa ka ba, pastor? Ayan. So, mainit, kasing init ng araw, tinanggap nila yung Panginoong Yesus sa Colossae. Kaya lang, ito'y naging malaking problema. Hinanay nila, may gumagamit pa ng hanay ha. Hinanay nila si Jesus kasama ng ibang pantheon of gods. Si Jesus ay naging isa lang sa marami nilang Diyos. Katulad pag pumunta ka sa Divisoria, meron dong rebulto ni Mama Mary, may Buddha, may palakang may Maria, may Santo Niño at si Jesus na malaki na. Si Jesus ay nilagay kasama ng marami, isa sa mga Diyos, one of the options. Ilan po sa inyo dito, kapag nag-uusap kayo ng asawa ninyo, tapos sinabi ng asawa niyo na, alam mo, mahal kita. Mahal, dahil isa ka sa marami kong options. Ilan po sa inyo matutuwa kayo sa asawa ninyo? Ayan, sa sobrang tuwa ninyo, baka lumipad yung mga pinggan. Di ba? So, syempre, in the same way, ayaw natin, bilang isang asawa, na isa lang tayo sa maraming options, higit pa yung, ano ba itong langaw na to? Buti pa yung langaw, gusto lumapit sa Panginoon. Kaya lang langaw, hindi ako ang Panginoon. Isa lang akong pastor. Yan, naging malinaw naman sa langaw, so tumigil na siya. So ngayon, katulad din nun na ang relasyon natin sa Diyos ay higit pa sa isang mag-asawa. Mas malalim pa ron. Kalahin tulad nito yon. Kaya nga pa nagkakasal ako, marami akong kinasal na rito eh. Nung mga bata pa sila, pinapalitan namin sila ng diaper. Imagine nyo. Tapos kinasal ko na sila. Biro lang. So ngayon, pag nagkakasal po tayo, sinasabi natin yon na yung
pag-aasawa ng lalaki at babae ay sumisimbolo sa pag-ibig ni Jesus at sa church niya. And titignan po natin yung naging epekto ng lordship niya sa atin. Hindi ko nababalikan yung last week, mga ano lang yung balik tanaw lang yun. Kasi baka masyado na tayong ma-jump pack. Pero ngayon, titignan natin yung chapter 3. Sabi sa Colossians chapter 3, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. May pinag-uusapan na natin to for the longest time, Jesus, period. Si Jesus, ang pinakamataas, dahil tinaas siya ng Ama na higit sa lahat. Hindi siya basta-basta tao lang, nagkatawang tao siya, siya ay anak ng Diyos. At ang lahat ng katangian ni Yahweh ay naka Jesus. Hindi siya basta-basta propeta lamang. Pero bakit kaya hindi pa rin siya tinatanggap ng mundo? Bakit kaya, kahit totoo na Panginoon siya at Lord siya, marami pa rin sa mundo na hindi siya tinatanggap. Kumbaga, natanong niyo na ba yung bagay na yon? Hindi ba kayo nagtataka sa lakas ng kapangyarihan ni Jesus? Bakit may ibang mga relihiyon pa rin na hindi tumatalima sa Kanya? Hindi niyo natanong. Hindi man lang sumagi sa inyong isip. Oo. Kasi alam niyo kung bakit? Maaari dahil pinanganak tayo sa isang bansa na automatic ginagalang si Jesus. Pero pag pumunta kayo na bandang Mindanao, well, hindi na tayo pupunta ng Mindanao. Dito pa lang sa Novaliches. Sa Nova Mall pa lang, ang daming Muslim. Si Jesus ay tinatalima nila, ginagalang nila, ngunit isa lamang propeta. And so maraming paring tao hindi kumikilala sa Kanya bilang anak ng Diyos. Dahil yon, may tatlong kaaway si Jesus at ang mga Kristiyano sa mundo. There are a three-way enemy o may kaaway si Jesus sa Kanyang lordship kalaban sa mundo to. Una, the flesh, the systems of the world, and the enemy. Tatandaan niyo po ito ha. Yung flesh, yung laman. Ibig sabihin nun, hindi yung flesh na literal nating laman ha. Okay, baka hindi na kayo mag-gym. Kaawayan ng Diyos yung flesh. Hindi. Yung laman na ibig sabihin yung makasalanang parte ng tao. So, tayo, meron sa atin, likas sa atin, na kumalaban sa Diyos. Kaya nung hindi pa tayo nasa Panginoon, kahit anong dinig natin ng Word of God, nire-reject ng utak natin. Ayaw nating magka-faith. Matigas yung ulo natin. Dahil yung katawan mismo natin, alipin ng diablo. The flesh. So kaya ang hirap ng laban, di ba? Ilan sa inyo alam nyo, mahirap maging Christian. Madali maging Christian sa salita, sa nguso. Pero mahirap maging Christian sa puso. Kung alam nyo yung totoong pagiging Kristiyano o pagka-Panginoon ni Jesus, mahirap. Dahil unang-unang kalaban mo dyan, sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, sarili mo. Okay. Hindi mo kalaban yung katabi mo, ha? Kalaban niya yung sarili niya. At katulad ng kalaban ko yung sarili ko, the flesh. Ikalawang kalaban ng pagka-Panginoon ni Jesus ay yung sistema ng mundo. The system of the world. Dahil ang mundo ay pinaghaharian ng mga puwersa ng diablo na nagrebelde sa langit, may mga espiritong namamahala sa mga teritoryo na nagpapairal ng masasamang gawain sa isang lugar. And so, the very systems of this world is corrupt and against Christ. Mga estudyante, nandito ba kayo? Maaari kayo ay nasa isang university, college, or high school, at maaring umiiral kayo sa isang kultura na napaka-corny mag-post tungkol kay Jesus. That system, in fact, is against Christ. Because we live in a world na pinamamahalaan ng territorial spirits na nagpapahirap sa isang taong tumanggap sa Kanya. And huling-huli, hindi lamang natin kalaban ng sarili, hindi lang natin kalaban ng sistema ng mundo, kalaban natin si Satanas o ang Satanas. Ang Satanas, ang kalaban natin o the enemy. Siya yung matagal na nagrebelde sa Diyos. Siya yung pinuno ng mga nagrebelde sa langit. Kaya yung mga kampon din niya, yung pinakalat niya sa mundo para maliitin yung salita ng Diyos. And kaya ako pinapakita sa inyo ito dahil ang katigasan ng ulo ng isang Kristiyano o ng isang tao, hindi lamang yon flesh niya. Hindi lamang yon kultura.
meron din yung mga spiritual beings that animate, that nagbibigay nag-i-inspire ng kasamaan sa mundo. And so pag pinipreach natin yung gospel, pag pinipreach natin si Jesus, ano nangyayari sa flesh? Sumasailalim ito sa lordship ni Christ. So kapag dati, hindi ka pa Kristiyano, ngayon, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, sumasailalim ka ngayon sa kapangyarihan ni Yahweh at ng kanya anak na si Jesus, nababago yung isip natin ngayon. Nababago yung takbo ng laman natin ngayon. Dati kapag na-stress ka, doon ka kagad sa pulang kabayo. Dahil ito ang tama. Red horse, extra strong. Diba? Pag na-stress ka ngayon, doon ka agad. Pero ngayon, pinamamahalaan ka na ng Diyos, hindi mo na siya takbuhan eh. Diba? Ikaw na yung tumatakbo. Mabilis ka pa sa pulang kabayo, tumakbo. Kaya pag niyaya ka ng inuman, diba? Pre, pas ako ngayon eh. Hindi na ako nagaganyan. Diba? Dahil binago ka na. Yung flesh mo, nag-iiba na yung desire. Ilan sa inyo may katabi, parang mas hinahanap-hanap niya na si Jesus. Come on. Tingnan mo nga yung pagmumukha. Tingnan mo kung naniniwala ka sa pagmumukha niyan. Tingnan mo nga kung nakikita mo yung katabi mo na mas hinahanap niya na si Jesus. Ilan sa inyo, hindi si Jesus yung mas hinahanap niya. Matulog yung gusto niya. Biro lang. Sabi nga ni CJ, oras de peligro daw sa Bisaya. Tama ba? Yun ba yun? And so, the system of this world is corrupt. Kaya pag pinipreach natin yung gospel sa campus, sa community, nagkakaroon ng mga city on a hill, liwanag at asin, natatransform din yung komunidad. May lumalaban sa bulok na sistema. Kaya minsan mapapansin nyo yan kinain ka na ng sistema. Diba? Okay ka, Kristiyano ka, napunta ka sa office, lahat sila bad influence, kinain ka na ngayon. Kasi nakalimutan mong maging salt and light. Sa kagustuhan mong mapabilang, hindi ka tawaging corny, diba? Nakisama ka na rin. But now that you're under the lordship of Christ, you have power over the system of the world. We can change the campus and change the world. We can change the community and change our nation. And lastly, pinahiya ng Panginoong Hesus sa krus lahat ng espiritual niyang kaaway. Para silang mga bihag na pinarada ng Panginoong Hesus. Dati, sabi ko nga, kasi may life day tayo kahapon, lahat ng babae na tira rito, lahat ng lalaki nandun sa kids room. So kinausap ko yung mga tatay, lalaki, sabi ko sa kanila, dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Pero dahil pinamamahalaan na tayo ng Espiritu ni Kristo, kaya na nating maging sexually pure. Di ba? Kaya ang kinukwento ko nga sa kanila, di ba, nung pag ang isang bata, gwapo, meron ba kayong katabi na gwapo? Kahit feeling lang, pwede na din. Kasama na rin yun, di ba? Bata pa lang siya, sinasabi sa kanya, di ba? Uy, napakagwapo naman ito, maraming paiyakin tong. Isipin mo, bata pa lang, sinasabi na sa kanya, magpaiyak na ng mga babae. Di ba? Kaya nung lumaki si Joben, yun ang iniisip niya, pagpaiyak ako ng babae, di ba? Tinutusok niya ng lapis, ngayon umiiyak. Kaya nga sabi ko, bilang isang church, tayo nag-create ng culture. Dati, mahirap sa lalaking maging tapat sa asawa niya, sa isang babae. Pero dahil pinaghaharian ka na ng Espiritu ng Diyos, kaya na. Kaya na, hindi na imposible maging pure. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi sabi nga ng verse 1 ng chapter 3, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya nga, life church tayo eh. Tingnan mo kayo katabi mo kung mukhang may life. Baka mukhang death church na siya, death church. Di ba? Malamig pa sa bangkay. Dapat buhay na buhay tayo, mga kapatid. Di ba? Life. Kasi binuhay tayo kasama ni Kristo. Pero alam mo, yung pagbuhay sa atin, sinong gumawa nun? Tayo ba? Si Joben ba? Na nag-walk out? Nag-CR lang siya. Judgmental kayo. Huwag kayong judgmental. Hindi siya nag-walk out. Nag-CR lang. Ayaw na tuloy ninyo mag-CR, no? Baka tawagin. Sinong gumawa ng pagbubuhay sa atin? Hindi natin ginawa yun, ha? Huwag tayong magkakamali, ha? Ang bumuhay sa atin si Kristo. Anong gagawin natin? Yung pagsusumikap. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit.
Diba? Sabi dyan, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, ngayon, sa mga Hebreyo, importante yung langit or the things that are above. It is a symbol in Hebrew language, in Hebrew culture, simbolo ang langit ng kaharian ng Diyos. So, pag sinabi dyan ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae, sikapin ninyong makamtan yung pangarap nyong between. Hindi yon. Yung mga bagay na nasa langit, syempre magsumikap din para sa pangarap na between. Pero hindi na sinasabi ni Paul. Sinasabi ni Paul, yung mga bagay na nasa langit. Ito yung hindi niya sinasabi. Makinig ka ha, ito yung hindi niya sinasabi. Pag Kristiyano ka, tapos nagkakasala ka, ito yung sabi mo, grabe, kawawa naman ako, no? Hindi na ako nanalo-nalo sa kasalanan to. Hayaan mo, balang araw naman, pupunta tayo sa langit. Doon magiging mabait na tayo doon. Dito sa lupa, mga demonyo pa talaga tayo. Wala tayong magagawa. Hindi yon ang sinasabi niyan. Mali yon. Anong ibig sabihin ng sikapin yung makamtan yung mga bagay na nasa langit? Ito yung ibig sabihin. Nung sumampalataya tayo kay Kristo, inangat niya yung estado at level natin. Alam niyo ba na sa Panginoon, walang kasambahay at walang amo? Pantay lang yan sa harapan niya. Noon, sa lipunan ng mga Romano, importante yung stratification ng society. May mga maharlika, may mga timawa, may mga alipin, sa gigilid, tsaka namamahay, kahit sa Pilipinas noon. Merong level yung society. Pero dahil sa gospel ng Diyos, naging pantay-pantay yan. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, great or least, all are equal in the kingdom of God. Dahil hindi na yung kayamanan mo, natapos mo sa pinag-aralan mo, yung basihan ng identity mo ngayon. Ano nang basihan ng identity mo ngayon? Inangat ka sa kalangitan kasama ni Kristo. Kaya ang mga dukha, ang isang bansang dukha katulad ng Pilipinas, ay nasa kaparehong estado ng mayayaman na bansa sa kaharian ng Diyos. Dahil walang mayaman o mahirap sa kaharian ng Panginoon. Tayo'y inangat niya, kasabay niya sa langit. Kaya ito ngayon yung sinasabi ni Paul. Bakit tayo mamumuhay na makamundo yung utak natin kung inangat na tayo ni Jesus sa kalangitan? Kasi pastor, inangat niya nga kami, pero yung ulam namin tuyo pa din. Hindi pa rin umangat. Ang umaangat lang po sa buhay namin, yung presyo ng bilihin. Mga kapatid, ang transformation na galing sa Panginoong Jesus, hindi lang ito spiritual. Nararanasan din to physically. Meron din yung financial aspect. May abundance and prosperity rin yan. Pero hindi yun yung pinunta natin kay Kristo. Kasama yun. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kasama ang pag-unlad na pinansyal sa pangakong buhay ng Panginoong Jesus. Pero hindi yun ang goal natin. Mas higit pa ron. Kasi ang kayamanan sa mundo, pang mundo lang yan eh. Ang sabi ni Paul, mga bagay na nasa langit. Anong sinasabi nun? It's a reference to our future glorified bodies. Darating yung panahon, we will be reigning in glory with all the nations. Alam niyo ba, sabi kung gaano kataas yung estado ng mga Kristiyano, darating daw ang panahon, nahahatulan natin ang mga anghel. Isipin mo, ang daming kababayan natin na nananalangin sa mga anghel. Angel of God, my guardian dear. Ba't sila nananalangin doon? Hindi niyo ba alam, hahatulan natin yung mga anghel na yun pagdating ng panahon? Uupo tayo sa kanan at kaliwa ng Diyos bilang kanyang mga anak at papatawan ng parusa o judgment yung mga anghel na nagrebelde sa Kanya. Ganun yung authority ng Diyos ni Kristo. Kaya iniimbitahan niya tayo na kahit nasa kahirapan pa tayo sa ngayon, dapat wala na tayo sa kasalanan ngayon. Okay ba yun? Amen. Ibig sabihin ng amen, oo. Kung gusto nyo oo, kung gusto nyo amen, pareho lang yun. Amen, Hebreo. Oo, yes. Come on. Pwede rin yung come on. Basta mag-agree kayo kasi naman kayo nanonood lang eh. Hindi naman to sine eh. We're feasting on the Word of God. Hindi, kung kahit nasa kahirapan pa tayo ngayon, hindi tayo dapat namumuhay na mababa yung tingin natin sa sarili natin. Inangat na tayo kasama ng Diyos sa kalangitan.
At dahil sa estadong yon, kahit kayo ka humarap ka naman sa gobernador, sa mayor, sa presidente, hindi ka na insecure at nanliliit dahil alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Hindi ka defined ng estado mo o ng sweldo mo. Eh ano kung maliit lang yung sweldo mo? Malaki yung mas malaki kaysa sa sweldo mo, yung pagkakilanlan mo bilang daughter or son of the living God. Kaya this lifts up our countenance as human beings. And binibigyan tayo nito ng hope at confidence na mamuhay ng banal. In verse 2, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Nakakalungkot, napakarami pa rin Kristiyano. Kahit mga nasa campus, kapag tinignan mo yung feed, pag tinignan mo yung wall, walang pinagkaiba sa wall ng tagamundo. Makamundo pa rin. Hindi natin naiisip yun eh. Pero alam nyo, dapat nyo tong isiping maigi. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossae, eto, na ang pag-ibig at pagkapanginoon ni Kristo, it touches every aspect of our life, including our social media. Hindi lang naboborn again yung espiritu mo, naboborn again pati Facebook mo. The way you post, what you like, what you don't like. I'm give you a good example. Nakakita na kayo ng mga page na food porn? Food porn. Yung mga medyo may edad na. Ano yun? Di ba? Food porn. This is pages ng mga masasarap na pagkain. And you know why it's called food porn? Sa sobrang ganda tignan ng pagkain, tinawag niyang parang porn. So pag nirepost mo yun, wala namang bastos dun eh. Puro pagkain lang yun eh. Pero the mere fact na yung author ng page, naisip niya na tulad yung masarap na pagkain sa porn, at Kristiyano ka, shinare mo yun, pinapakita lang nun na hindi mo iniisip na yung Facebook mo nasa ilalim ng Lordship ni Jesus. Wala akong pinapatamaan. Hindi ako masyado nag-Facebook, guys. Ang tagal na akong hindi nagpo-post. This is a general preaching for all of us. Nagvi-video ka ngayon. Sa ilalim ng... Pati si baby nagagalit siya. Pastor, wag mo kinakanta yan. Buti pa yung baby, alam niya. Bilang mga Kristiyano, titignan din natin yung kanta natin sa, ayoko na maging Christian, napakaraming bawal nito. Hindi to tungkol sa bawal, hindi naman to reliyon eh. Pinag-uusapan dito, iniisip mo bang maigi na pati yung pagbibidyoke mo nasa ilalim ng Lordship ni Jesus? Eh kasi pastor, alam ko naman na bastos tong kantang to, pero kasi sikat eh. Ito yung trending. Tsaka sa sa TikTok, naguhubad sila lahat. Maguhubad din ako para maraming likes. Hina-high blood na ako. Dahil to sa kape, sa fundraising ng mga kapos. Thank you guys sa kape. Pero seryoso ako. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag lang tayo maging Kristiyano sa nguso. Maging Kristiyano tayo sa buong buhay natin. And hindi ko to sinasabi para maghanap tayo ng mali sa kapatid natin. Kita mo na, ikaw yun sis. Kasi ba't pinost yun, napahamak tuloy tayo, nakita ni Pastor. Hindi yun. I'm sure, lahat tayo may basura sa Facebook, pati ako, lahat meron. Pero now, moving forward, dapat iniisip na natin yun ngayon. Paano ko ba nire-represent si Kristo sa mga tao? This is a public space. Dahil, kung hindi nyo pa napapansin, ang pagiging Kristiyano ay hindi relihiyon. Ito ay estado ng pagiging anak ng kaharian. Anak ka ng kaharian, your sons and daughters of the kingdom. And that should reflect in every aspect of our life. And wag naman kayong maging judger na sino kaya yung sinasabi ni Pastor, mag-scroll tayo. Hindi tayo natuto, mga kapatid. Hindi tayo natuto. Hindi yon. Kung meron man mag-check ng Facebook, i-check dapat natin yung Facebook natin. Tayo, sarili natin. And, Pastor, hindi yan relevant sa akin. Dahil na-disciple po akong maigi. Tingnan niyo po yung Facebook ko, malinis. Malinis yung Facebook niya. Pero in person, hindi malinis yung bunganga niya. Mabuti pa yung Facebook niya, malinis. Intindihan niyo? So, hindi lang siya tungkol sa Facebook. In every aspect of our life. Eh, ang hirap-hirap naman yan, Pastor. Magagawa ba namin yan? Kaya nga tayo titingin sa langit eh. Itutuon natin. Ano ba sabi ituon? Parang nag-waze kayo. Di ba? Pag nag-waze,
Kunyari, sumakay kayo ng Grab or ng Angkas, o kaya may pupuntahan kayo, naliligaw kayo, di ba nag-Waze? Siniset yan. Siniset kung saan yung destination. And kapag itinoon o isinet mo yung destination mo, at saan yung nakatuon tayo? Saan tayo itutuon yung sarili natin, yung buhay natin? Sa langit. Kaya nga po, Pastor, kumuha na po ako ng St. Peter. Dahil tinutuon ko na, hindi lang yon. Hindi ibig sabihin mamamatay ka na. Ibig sabihin, mabubuhay ka, kapatid. Mabuhay ka as if tagalangit ka na kahit hindi pa. Nakaset ka ron. Di ba pag sinet mo yan, minsan nagre-reroute, naliligaw. Ilan sa inyo alam nyo naliligaw din yung Waze? Idadaan ka pa sa traffic, papaikutin ka pa. Pero ito yung kagandahan niyang, kapatid. Kahit papaikot-ikot ka at naligaw ka, basta nakatuon at nakaset ka, dun ka pa rin papunta. Hindi ito usapan ng perpekto ba tayo o hindi. Hindi ito usapan kung ipokrito ba tayo o hindi. Ang pinag-uusapan nito, saan ba tayo nakatuon? Saan ba yung direction natin? Mga kapatid, kahit hindi tayo perpekto lahat, sa chat natin, sa buhay natin, sa buhay mag-asawa, sa in person, in private, in public, pero ang tanong, saan ba yung direction natin? Kasi kung ang direction natin, papunta kay Kristo, papunta sa langit, kahit nagkakamalit naliligaw tayo, dun pa rin tayo papunta. Itotoon natin yun. Amen ba, mga kapatid? Itotoon natin yun. Meron tayong choice. We have a choice. Verse 3, sapagkat namatay na kayo. Sabi mo sa katabi mo, sapagkat. Kayo, ha? Excited kayo. Excited kayo, ha? Sapagkat namatay na kayo. This is past tense. Tapos na. Sa dati nyong buhay. Namatay na tayo sa dati nating buhay. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Guys, importante ito. Yung dating nating buhay, yung dating Jeric na matay na yun. Kung mababasa nyo yung testimony ni Jeric, I'm just an ordinary kid by the block. Grabe. Grabe mag-test. An ordinary kid in the block. A boy next door. Naks, grabe. Grabe yung mga testimony, no? Ibig sabihin yung dating tayo, wala na yon. Namatay na yon. Huwag na nating balik. Oh, yung iba naman sa inyo, nagbabagong buhay na yung tao. Nag-repent na sa Diyos. Diba? Ikaw naman, master's degree sa history. Binabalik mo pa yung tapos na nga, pinagsisihan niya na nga yun. Mga kapatid, i-encourage natin yung isa't isa. Kung nag-repent na yan, tapos na yan, ay, nakakahiya ka, naalala mo yung ginawa mo last year, no reunion, yak! Huwag niyo na ibalik yun. Patay na yun eh. Pinatay na. Ang pagtuunan natin ng pansin, yung bago nating buhay ngayon. Huwag nating hilahin yung bawat isa. Uy, ikaw bumabalik ka naman. Huwag nating hilahin yung mga kapatid natin. Pag nadadapa, aangat mo. Hindi ikaw pa yung unang nagja-judge, unang namimintas. Diba? Kaya ko lang to sinasabi, kasi ito yung sinasabi ng word. Huwag kayong magalit sa akin. Magalit kayo sa word ni God. Kayo mag-usap ni God after nito. Ba't kayo nagagalit sa akin? Pinipreach ko lang naman yung word ni God. Diba? Huwag na natin ibalik yung nakaraan. Namatay na yun eh. At ito yung amazing dito. Yung buhay daw natin nakatago kay Jesus. Anong ibig sabihin nun? Nakatago. Yung term nito na nakatago sa Hebreo, para yang may kayamanan ka na tinago. Yun yung sense nun. Di ba? Pag kayo, ilan po sa inyo dito, pag sumweldo kayo, nilalagay nyo sa labas ng bahay, ginaganon nyo. Ay, pasok muna ako. Oh, sumweldo ako. Hindi, di ba? Nilalagay natin siya sa isang taguan. Oh. Na mas safe siya. Ibig sabihin, valuable siya, may importansya siya. Di ba? Kaya nga pag yung wedding ring ko nawawala, naku, nagagalit yung asawa ko. Kasi ang wedding ring, kayamanan yan eh. Treasure yan. Di ba? May bato man yan o wala. Kasi yan yung symbol ng pangako nyo sa isa't isa eh. Tinatago yan, iniingatan. In the same way, yung buhay daw natin nakatago, nakaimbak, naka-insurance. Yan yung magandang naka-insure kay Jesus. Kaya kahit yung Kristiyano mamatay man, di ba ang mga Kristiyano namamatay rin? Katulad si Bishop Ferdy, isa sa mga bishop natin yon sa Every Nation. 58 lang siya, maaga siyang bumalik sa Panginoon. Pero,
nagluluksa tayo, malungkot tayo, pero hindi rin tayo parang hopeless. Kasi alam natin, makakasama natin si Bishop Ferdy balang araw ulit. Dahil yung buhay niya nakatago kay Kristo. In the same way, kahit tayo mawala sa mundong to, hindi tayo parang kawawat talunan. Because we will be resurrected one day. Naniniwala ba kayo ron? Alam niyo kung hindi, kahangalan lang lahat ng ito. Kung hindi totoo yung resurrection. Malaking kalokohan yung Bible na to. Kung hindi totoo yung resurrection. Magsiuwi na tayong lahat. Nagsasayang tayo ng oras mag-jacket sa isang mainit na bansa. Kung di naman talaga nag-resurrect si Jesus, di ba? Verse 4. Si Kristo ang buhay ninyo. Nireveal na. Ano ba tong buhay na nakatago? Wow, si Jesus yung buhay natin, di ba? Minsan, pag nag-post tayo, food is life, di ba? Yung asawa ko, kanin is life, di ba? O, kaya pag may Jiggy kumakain, may nalibre sa amin, anong gusto nyo? Pasta, pizza, rice. Kasi kanin is life. Di ba? Sinasabi lang natin yung expression natin yun, pero ano talaga yung tunay na life natin? Hindi yung kanin. Yung ulam. Yung ulam, CJ, no? Grabe bro, may anointing ka ni Pastor Ernie. Nakikita namin si Pastor Ernie sa'yo. Yung buhay natin si Jesus yon. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, ano ba yung nahayag? Kasi yung mundo nagre-rebelde sa kanya kasi maraming di naniniwala sa kanya eh. Sinasabi na karpentero lang siya, bastardo lang siya, anak naman talaga siya ng tao, ginawa lang daw siyang Diyos, ganon-ganon. Pero darating yung panahon, mahahayag yung totoo. Ipapakita sa lahat ng bansa kung sino talaga siya. At pag nangyari yon, mahahayag din kayo. Wow. It's not just the revealing of the Son of God, but the revealing of the sons and daughters who had faith in Him. Alam nyo ba, nakasama rin tayong mahahayag? In the end, mapapatunayan kung sino yung tama. Yun ang sinasabi ni Paul eh. Pag nahayag na si Kristo, kailan yun? Babalik siya ulit eh. He will come back. Kaya nga, alam mo, ba't pantay-pantay yung mayaman tsaka mahirap? Kasi aanhin mo yung kayamanan sa kaharian. Pag bumalik si Kristo, reset lahat yan. Alam nyo kung sino nang mayaman, pagbalik ni Kristo, magbabaliktad yung mundo. Yung nag-ipon ng kayamanan sa langit, yung magiging mayaman. At yung mga kayamanan nila sa lupa lang, mawawala lahat ng yun. Tutupukin ng apoy. At anong kayamanan mo kung lahat ng kayamanan mo pang lupa lang? Earth level lang. Hindi man lang panlangit. Kaya mga kapatid, in the same way, even if you're suffering right now, kahit wala ka pang insurance, kahit wala pa tayong sariling lupa, bahay, whatever that is, pero kung mayaman ka sa mabubuting gawa para sa Panginoong Yesus, isa ka sa mga pinakamayaman sa kaharian. Gaano lang ba tayo mabubuhay sa mundong to? Diba? Swerte na kung 80 years. Kaya pala 80 years lang, naniniwala ka sa swerte, Pastor, malas yun. Oo, 80 years lang. Yung buhay natin kasama si Kristo, eternal life yan. Walang hanggan yan. Mas importante yun kaysa sa mga investment natin. Kaya nakakalungkot ang daming Kristiyano, walang investment sa langit. Kasi lahat ng investment, puro sa lupa. Kakainin din yun ng bulate. Mawawala rin, aanayin din lahat ng investment na yun. Isang gera lang yun eh. Sakupin lang tayo ng China, wala na lahat yun eh. Nakita nyo, ang gera hindi na natatapos ha. Parami ng paramihan, sumali na yung Iran. Diba? So, nagigera sila sa Gaza, ang dami nang sumali doon. Diba? Baka sumali pa yung Pilipinas. Huwag naman sana, diba? Pero ang mundo natin, hindi siya papayapa ng papayapa, pagulo ng pagulo. All the more, dapat nakatuon tayo hindi sa kaharian ng mundong to, kundi sa kaharian na binigay ni Kristo sa atin. Kaya nga sabi dyan, si Kristo ang buhay. Life. Ano yung life? Di ba life, church? Life. Who is our life? Sino? Jesus is our life. Alam niyo yung life na yan, in Greek, it means Zoe. Zoe, life. Ano yung Zoe na yon? Yung pangalan ng network ng JIL, Zoe TV, sa 11. Zoe, A to Z na pala, iba na, no? Anyway, yung Zoe means eternal life. Hindi yun basta-basta buhay lang. Yung buhay, bios, biology. Ito, Zoe, eternal life to, walang hanggan. At sino daw yung walang hanggang buhay natin? Si Jesus mismo. Pag sinabing si Jesus yung buhay mo, pag nawala siya sa'yo, wala ka na, kawawa ka na. Tatanungin ko kayo ngayon, ganun ba yung buhay ninyo? Na pag nawala si Jesus, kawawa ka na. Kasi kung nawala si Jesus, okay ka pa rin.
nanganganib ka, kapatid. Ibig sabihin, hindi siya yung pundasyon ng buhay mo. Alam mo kung sino yung tao na pundasyon mo si Jesus? Pag si Jesus nawala sa buhay mo, wala ka na ng lahat-lahat. Kasi siya yung lahat-lahat sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Ganon. Kasi nakanta mo yun kay Jesus. Pero kung kahit mawala si Jesus, okay ka lang, ay, ikaw yung kawawa. Kasi wala kang tunay na buhay. Yung buhay mo, peke lang. Verse 5, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhan na nasa inyo. Patayin nyo na. Ilan sa inyo may katabi mo kang mamamatay tao? So, sanay na, di ba? Oo, so, kahit mamamatay tao tayo, may chance tayo magbagong buhay, di ba? Pero hindi natin papatayin yung iba. Huwag ka rin magpapakamatay. Anong papatayin natin? Yung old nature natin. Kasi, sabi ko nga, baptism kahapon, kaya binabaptize yung tao eh. Kasi kahit Kristiyano ka na, si team bago na, pero yung may dating team eh, na nasa likod eh. Nakadagan, pampabigat sa buhay mo. Si Alisa, Tabirara. Special mention. So may dalawang Alisa. Yung bagong Alisa, yung old na Alisa. New Shannon, old Shannon. Old Paulo, new Paulo. Yung old nature natin, pabigat yan eh. Kasi hinihila ka niya pabalik. Papatayin mo yon. Pag sinabing papatayin, hindi ka passive, active ganun. Sasabihin mo sa kanya, sasawayin mo siya, huwag mo siyang pakakainin. Paano ba pinapatay yung old nature? Hindi siya pinapakain. Ano raw yung papatayin? Sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, kasakiman, nakatumbas rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ushers? Tingnan nyo yung listahan na yan. It's a list. Para siyang checklist eh. Sexual na immoralidad. Kalaswaan. Pagnanasa, kasakiman. Anong common sa lahat ng yan? Sabi dyan ni Paul, kaya papatayin yan eh. Kasakiman sa pera yan eh. Pagnanasa, covetousness. Ito yung hindi sa'yo gusto mong makuha. Asawa ng iba, boyfriend ng iba, girlfriend ng iba, kotse ng iba, bahay ng iba, kayaman, lupa ng iba. Covetousness. Papatayin mo yan. Kasi pag hindi, ikaw yung papatayin yan. Kasi yung mga bagay na yan, ang common sa kanila, katumbas daw ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinasabi ba ng Bible na walang mga Diyos-Diyosan? O sinasabi ng Bible na merong mga Diyos-Diyosan? Sinasabi ba ng Bible na walang Diyos-Diyosan o meron? Kaya, bakit sila Diyos-Diyosan? Kasi hindi sila tunay na Diyos. Katulad ni Diyosa. Si Diyosa, Diyos-Diyosan. Hindi, biro lang. Kasi hindi naman siya tunay na Diyos. Ano yung Diyos-Diyosan? Mga spirito yan na namamahala, umiiral sa lipunan na nagkukos ng immoralidad sa mga tao. At kapag, kunyari, nagrepent ka na sa pornografiya, hindi ka na nagpo-porn. Tapos matapos yung life day, nag-porn ka ulit. Ang ginagawa mo sa buhay mo, pinapapasok mo sila sa mata mo. The eye is the window of the soul. And the more na nakikita mo yun, ini-invite mo yung mga unclean spirits na yun na tumira sa loob ng puso mo ngayon. At ngayon, alam mo, sabi ng Diyos, masama yun. Kaya lang, ang sarap eh. So, anong sinasabi mo ngayon? Mas Diyos mo tong pornography kesa kay Kristo. Kasi mas sumusunod ka sa Kanya kesa doon. Kaya siya Diyos-Diyosan. Alam mo na kailangan maging mapagbigay, hindi maging sakim. Pero sinaktan mo yung kapatid mo, sinaktan mo yung pamilya mo para makakuha ng mas malaking pera. Anong ginawa mo? Ginawa mong Diyos yung pera, higit sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya siya Diyos at idolatry yan, kapatid. At kapag tayo ay may ganyan pa sa buhay natin, meron tayong mga espiritu na iniimbitahan na manahan sa katawan natin. O natatakot na kayo, parang nagagalit kayo sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo. Kaya ngayon, pag pinananahan ka na ni Kristo, umaalis yan sa'yo. Pero, alam nyo na yon. Pero meron akong warning. Ilan sa inyo, gusto nyong may demonyong tumira sa inyo? Yun ang pangarap nyo pagkapanganak nyo palang, sana may demonyong tumira sa akin. May ganun ba sa inyo? Lahat naman siguro sa atin, ayaw natin yun, hindi ba?
Hindi kayo sigurado. Gusto nyo? Ang mga Diyos-Diyosan or idols, totoo yan, mga spirito yan. Ito yung pagkakamali natin. Akala natin, pwede natin silang alisin nang walang ipapalit. Pag may Diyos-Diyosan ka sa puso mo, inalis mo, merong papalit dyan. Agad-agad. Kaya magugulat ka, sugarol. Di ba? Pati bahay sinanla na para sa sugal. Nagbago na siya, hindi na nagsusugal. Ano na ngayon? Drug lord na. Ang demonyo, pag pinaalis mo yan, may papalit din niyang bago. Dati, manginginom, nagbago na, ngayon hindi na. Binubugbog na yung asawa niya. Pag ang idol, tinanggal mo, tas wala kang pinalit, ibang demonyo lang ulit yung papalit. Alam niyo na ba't di gumagana yung mga therapist lang, psychologist lang? I mean, praise God for their life. Pero kailangan, Kristiyano ka rin. Hindi pwedeng puro therapy lang. Kasi, aalisin mo yung yung mga rehab, di ba? Bumabalik lang din. Nag-rehab. Addict, nag-rehab siya. Tapos bumalik lang din. Bakit ganun? Kasi tinanggal mo yung demonyo, hindi mo pinalitan. Ibang demonyo lang ulit yung uupo. Yun ang malungkot sa society natin ngayon. Pag pumunta ka sa school, nagtuturo, no sa droga, ganyan-ganyan. Tapos hindi naman nagtuturo ng Christian values. Inalis mo nga yung droga, papalit naman dun ibang espiritu. So anong dapat gawin? Kung aalisin mo yung mga Diyos-Diyosan, dapat si Kristo yung maging Diyos ng puso mo na totoo. Kasi pag si Kristo yung umupo dyan, wala nang ibang espiritong uupo dyan. Pero kapag inalis mo lang, hindi ka nag-submit kay Jesus, nag-iimbita ka lang na mas malalaking demonyo, tumira sa'yo. Mas malala ka pa kaysa noon. Kaya kapag inalis mo yung Diyos-Diyosan sa puso mo, make sure susunod ka sa salita ng Diyos. Huwag mong lolokohin yung sarili mo. Dahil pag niloko mo yung sarili mo, malilin lang ka ng kaaway. At mahuhulog ka sa mas malaking kasalanan kaysa sa dati. Ayun yung dahilan kung ba't yung iba nag-life day, nagganito, nagbago saglit, tas babalik. Kasi hindi naman inupo si Kristo sa trono. Mga kapatid, iupo mo man si Kristo o hindi, Panginoon siya. In fact, hindi mo siya pwedeng gawing Panginoon. Minsan pa nagtuturo tayo, make, sa English, sa 10 a.m., make Jesus the Lord of your life. Ako sinasabi ko lagi yun. Na-realize ko, mali pala yun. If I make Jesus the Lord of my life, edi ang galing ko na ako yung gumagawang Lord sa Kanya. Edi mas mataas pa ako sa Kanya dahil ako nag-appoint sa Kanyang Lord. Wow! You can't make Jesus the Lord of your life. He is already Lord. Tatanggapin mo na lang yun o hindi. Ba't ka high blood, Pastor? Ba't ka natutulog? Ikaw, Oo. So, para magising ka, di ba? Tingnan niyo itong picture na to. Itong picture na yan yung nagkaroon ng pandemya sa India at naubos na lahat ng libingan. Wala silang mapaglibingan. So, pati yung sakahan, pinaglibingan na nilang mga bangkay. Alam mo ginagawa sa kanila dun sa COVID? Nilibing yung bangkay doon, tapos sinasanitize pa para hindi ma-infect. Nakita nyo ba yan? Pag tayo tumalikod sa Diyos-Diyosan, pera, ano yung mga Diyos-Diyosan? Pera, sexual immorality, kalaswaan, pagnanasa. Minsan, dinadalaw-dalaw mo pa yan, naglalagay ka pa ng bulaklak. Pinatay mo nga, dinalaw mo naman. Uy, namimiss na kita. Huwag mo iiyakan yung dati mong kasalanan. Kasi minsan mga Kristiyano ganun eh. Buti pa dati nakakainom ako ng iba-iba. May emperador, may reyna, may brandy, may kung ano-ano. Huwag mo nang i-miss yun. I-sanitize mo. Ano ibig sabihin nun? Put to death, therefore. Patayin mo na. Huwag ka na magbibigay ng any chance na makabalik pa siya. Verse 6. Pagpasahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na yon. That's the warning. Ba't mo ititigil yun? Kasi lahat ng gumagawa niyan, parurusahan pa rin ng Diyos. Nasa kaparusahan ka pa rin. Verse 7. Ganoon din ang pamumuhay ninyo. Sige, sabihin nyo yan. Noon. Sabihin mo sa katabi mo, noon. So yan pala tayo lahat. Walang exempted dito. Lahat tayo. Yan tayo noon. Iba-iba lang tayo ng Diyos-Diyosan. At yan yung buhay natin dati. Noon yun take note, past tense. Ibig sabihin, sinasabi ni Paul, dati yon. Hindi na dapat ngayon. Verse 8, pero ngayon, kita nyo? Pero ngayon,
dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Dapat na siyang alisin. Ano yon? Galit. Puot. Iba pala yung galit sa puot. Ano pinagkaiba nun? O, yung galit, matindi, pero ngayon lang. Pero yung puot, pang matagalan. Diba? Ano pa? Sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Kita nyo yan, pag mamarites, masarap talaga yung chismis eh. Juicy. Pero hindi na yan bagay sa ating mga Kristiyano. So pag nakarinig ka ng paninira sa kapwa, ganun ba? Saan mo narinig yan? Ganun ba? Nakausap mo na ba siya? Ganun pala. Pero nakausap mo na ba kung nangyari talaga? Hindi kasi nahiya akong tanungin siya. So hindi mo pa na-confirm. Ganun makinig ng chismis. Hindi mo na, ganun ba? Ano pa? Oh no! I-send mo na sa GC yan. Hindi ganun. Diba? Papakinggan mo, tapos ibabalik mo sa kanya kasi hindi na yan dapat tumira sa'yo eh. Diba? Itatakwil mo yun. Ano pa? Bastos na pananalita. Mga malaswa, green jokes. Dapat hindi tayo green jokes dapat. Kasi hindi na yan bagay sa atin. Ano yan eh? Pinapatay. Intentional. Sinasanitize. And minsan, magkakamali ka talaga. Di ba? Kwento ko nga sa inyo eh. Kahit nakawis ka, maliligaw ka eh. Pero pag nakita mo, ano ba itong sinabi ko? Sorry guys sorry Mali pala yun. Di ba? Ganun lang. Pag nagkamali ka, i-acknowledge mo kasi kailangan narinig yung sarili mo yun eh. Dahil para masana yung katawan mo na hindi ka nahiyang sa ganun. Verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Di ba? Dahil hinubad nyo na ang dati nyong pagkatao at masasamang gawain. At isinuot na ninyo ang bago nyong pagkatao. So, ang bagong pagkatao pala, sinusuot. Kita nyo yung definition niya, parang damit. Ibig sabihin, choice mo rin na maging bagong tao. Choice din siya. Hindi siya parang pagising mo, bago ka na. Hindi ganun. Pipiliin mo yun. Pipiliin mo yun araw-araw na maging bagong tao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos. Kita mo, di ba nakakatuwa? Patuloy na binabago. So even if nagkakamali ka, bumabagsak ka, yan yung hope mo eh. Hindi pa huling lahat sa akin. Patuloy akong binabago. I'm a work in progress. Di ba? Konting tiis lang, dadaloy din ang ginhawa. Ganun din yun. Sa Maynila, ganun din sa atin. Para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Wow! Misa kasi nababasa lang natin siya ng religiously pero hindi natin iniisip eh. Tinan mo yan. Ba't niya daw tayo binabago? Para makilala natin siya. So kung di ka holy, hindi mo makikilala si God. So kung alam mo lang yung facts about kay God, trivia about kay God, that doesn't make you know Him. It's the closeness, it's the intimacy, kasi pareho kayo ng puso. Anong puso ng Diyos sa mga maralita? Sa mga nahihirapan? Alam nyo ba kung ano? Malapit. Pero kung mapagmataas ka at inaapakan mo yung mga maralita, hindi ka malapit sa Diyos. Kasi yun ang puso niya sa mga maralita Ba't hindi tayo ganun? Ang Diyos generous yan, madamot tayo. Hindi tayo malapit sa Kanya. Ang Diyos mapagpatawad yan, mapagpasensya. Hindi tayo mapagpatawad, hindi tayo mapagpasensya. Hindi tayo malapit sa Kanya. Hindi natin siya ngayon makilala. Kahit download ka ng trivia tungkol sa Kanya, it doesn't make sense for you. Kasi makikilala mo lang siya kung holy ka din. Kaya iniimbitahan ka niya sa journey na yun na lumakad sa Kanya Let me tell you this, the more mo siyang sinusunod, the more mo siya nagiging kahawig. Magugulat ka, binabago ka niya, patuloy ka niya binabago, mag-iiba na rin yung puso mo. Mag-iiba na rin yung ugali mo. Mag-iiba na rin yung pananaw mo sa buhay. Nagiging mas positibo. Nagiging mas may pag-asa. Nagiging, hindi ka parang, wala na, kawawa na tayo. Talo na. Pessimistic. Alam mo yung dati, pag wala ka sa Panginoon, pessimistic yung buhay mo. Laging negative. Parang lagi ka na lang, wala na to, talo na. Wala ka kasing hope Pero pag kay Lord ka, malakas yung faith mo. Kahit matatalo ka na, malakas pa yung loob mo. Diba, stanin mo na. Kaya yan. Diba, lumalakas yung loob mo ngayon. Verse 11, sa bago ninyong buhay na ito, wala nang pinagkaiba ang Hudyo sa Hudyo
ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, ang alipin sa malaya. Ano sinasabi dyan? Mabilis lang tayo dyan. Tingnan mo itong susunod na picture. Alam nyo ba dahil kay Jesus, nagkaroon ng equality, yung great at least, slave and free, Gentiles and Jews. Sa harap ng Panginoon, dati second-class citizen ng mga babae. Pero tingnan nyo si Jesus. Tumawag siya ng mga babae sa leadership. At nung namatay siya, sinong witnesses na pinili niya? Mga babae. Sa isang panahon na ang testimonya ng babae ay hindi pinahahalagahan sa korte, ang una niyang mga naging eyewitnesses sa resurrection niya, mga babae. Si Jesus ang nagdala ng mataas na estado sa kababaihan para maging kapantay sila ng mga lalaki sa lipunan. At dahil sa Panginoong Yesus na wala yung injustice, kahit yung mga amo, hindi na nila mapagmalupitan yung kanilang kasambahay. Dahil yung kasambahay nila ay naging Kristiyano na rin, kapatid mo na yan sa Panginoon. Naintindihan ninyo? Yun yung naging effect ng gospel na ang sinasabi ni Paul, isamuhay natin. Kaya, verse 12, bilang mga banal at minamahal na pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Mga katangian niya ni Kristo. Kasi dahil lumalakad ka na katulad niya, nagiging kahawig mo siya ngayon. Verse 13, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Pasensyahan tayo, ha? Hindi ganon. Iba yun. Magpasensyahan. Ibig sabihin, maging mapagpasensya sa bawat isa. Magpatawaran kayo. Kung mahinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Kita po, puro utos yan, no? Utos. Tapos bumabalik siya sa bakit? Dahil pinatawad kayo ng Panginoon. Bakit ka ba matututong magpatawad? Kasi alam mong pinatawad ka lang din. Ba't ka ba natutong magbigay? Kasi alam mong binigyan ka lang din. Ba't ka natututo na isama yung iba, i-include sila? Kasi in-include ka lang din. Hindi ka naman talaga kasama dati. Bakit ka natututo na turuan yung iba? Kasi tinuruan ka lang din. Kung paano yung ginawa sa'yo, yun yung pinapasa mo ngayon sa iba. Verse 14. At higit sa lahat. Ano yung higit? Magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Love God, love others. Higit sa lahat. Magmahalan kayo. Dahil ito'y nagpapaisa sa isang church, sa isang pamilya. Verse 15, pagariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Huwag yung pag-aalala sa ibabayad sa bills. Kasi pastor, ayokong mag-serve eh. Kasi pag nag-serve ako, baka mabawasan ng isang araw yung trabaho ko, kaya hindi ako ma-attend eh. Sayang din yun isang araw rin yun. Isipin mo, ganun kahalaga yung salita ng Panginoon, pinalit mo sa konting kita. Ngayon, dahil pinalit mo sa konting kita, dumami yung kita mo. Pero dahil dumami yung kita mo, naging Diyos-Diyosan mo naman yung pera mo. Naubos din yung kita mo. Pinangsugal mo lang, gastos mo lang sa pagkakasasa sa laman. Nawala rin. Kung binigay mo sana yung para sa Panginoon, isang araw lang naman yung church eh. Yung sa church service eh. I mean, araw-araw tayong church. Araw-araw tayong people of God. Pero yung services natin, isang araw lang naman sa isang linggo eh. Kung ibibigay mo sa Panginoon yan, nawalan ka man ng kita sa araw na yon, pero na-preserve naman yung kaluluwa mo. And so kahit malaki man yung pera mo o maliit, kaya mong i-manage. Hindi ka nag-aalala. Kasi kapayapaan ni Kristo yung nasa puso mo. Kung wala kang ganun, wala kang word ni Jesus, dami mo nga ang pera, dami mo rin utang. Minsan, mas malaki pa yung utang kaysa sa pera. Diba? Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay. Ang galing, no? Sinasabi niya dito yung theology, tapos sinasabi niya yung practical na application sa buhay. How many of you believe ang Bible practical? Hindi siya parang puro langit-langit lang. Sinasabi niya, paano ka mamumuhay dito sa lupa? Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Ito na, 16. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo si Prospero Pichay. Hindi! Anong itatanim sa puso? Ang mga aral ni Kristo. Anong itatanim sa puso? Mga aral ni Kristo. Ba't tayo nag-worship service? Ba't tayo may word? Ito
ito yung ginagawa na tinatanim natin sa puso natin. Pastor, hindi niyo po tinatanim yung salita ng Diyos. Puro joke po yung tinanim ninyo. Sorry guys. Oo. So mag-repent na ako. Paalalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Oh, hindi lang pala pastor yung nagtuturo. Bakit sa church na to? Bakit ka mag-one-to-one? Pastor ka ba? Ba't ka mag-lead ng live group? Pastor ka ba? Anong sabi ng Colossus? Palalahanan at turuan ninyo ang isa't isa. Kapag lumapit sa akin yung isang volunteer at sinabi sa akin, Pastor, bakit po ganun yung sinabi ninyo kanina sa pulpit? Na-offend po ako. Ano sabihin ko sa kanya? Napastangan ka? Makasagot-sagot. Hindi mo ba alam na pastor ako? Sino ka? Ganun ba dapat? Alam nyo, pag ganun ka, hindi ka pwedeng matuto sa volunteer. Anong klase kang pastor? Ano kung pastor ka? Ano kung volunteer ka? Pare-pareho lang tayo sa harap ng Diyos. So kung di ko kayang matuto sa isang volunteer, may problema ako noon. Ako yung may problema. Intindihan ba ninyo, kapatid? Tuturuan niyo rin ako, ha? Encourage one another. Ibig sabihin, ba't may authority tayo mag-encourage about isa? Kasi Word of God, yun eh. Anong karapatan kong pasubalian yung salita ng Diyos? Salita ng Diyos yun. Kahit kayo na nanggaling, salita ng Diyos pa rin yun eh. Intindihan ba natin, mga kapatid? So, pwede tayong mag-encourage ng bawat isa. Hindi mo kailangan maging pastor para mag-share ng word. Lahat tayo nag-share ng word. Kumbaga, trabaho lang ng pastor na mangaral mula sa Biblia kasi ito yung inaaral natin eh. Para maayos na nakarating yung word of God sa inyo. Pero, hindi lang naman ito yung paraan na mag-share ng word. Mga wall ninyo, mga my day ninyo. Di ba? Ang dami nating avenue mag-share ng word eh. Dapat ginagawa natin yon. Verse 17, at anuman ang ginagawa ninyo, anuman, paglilinis, pagja-janitor, pangingisda, pagtitinda sa palengke, pagko-call center, pagiging guro, pagiging estudyante, pagkukwis, pangongopya, hindi kasama yung pangongopya, o yung mga mabubuting ginagawa lang, lahat daw yan, salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yesus. Grabe, no? Lahat, that's the totality of our life. Sabi ko nga sa mga kabataan, dati akong addicted sa games. Ngayon, hindi na, pastor. Ngayon, nag-games. Hindi naman masama ang games eh. Pero, pag ako nag-games lang, para saan yun? Pwede mo bang gamitin yung games for the purposes of God? Doon lang ang purpose ng games. Pang-engage ng lost. Pag-build ng relationship. Pero kapag natalo kayo sa game, inaaway mo yung kapatid mo, kasalanan mo to, natalo tuloy tayo. Nawala na yung purpose ng game. Ang purpose ng game, relationship. Pero mas mahalaga na sa'yo manalo kaysa sa relationship. Naintindihan ba natin? Kahit ano yan, mga kapatid. Anong level, anong mga edad mo, anong level yan. Di ba? May movie, manonood ka ng movie. Do it all for the glory of God. Yun ang sinasabi niya, whatever you do, your hand finds to do it all for the glory of God. Therefore, whatever you do, na you do not do for the glory of God is a sin. Tindi, no? Tindi pala nun. Kahit anong ginagawa mo na hindi para sa kadakilaan niya, para saan yun? Kay jogging yan, kay pag-gym, kahit ano yan. Hindi yan para sa sarili mo lang. Para yan sa purpose niya sa buhay mo. And so, it reframes everything you do in life. Whether that's saving, pagko-commute, pagmamask, kahit ano yan. Pastor, ba't kayo nagmamask nung pandemic? Napansin namin, kayo lang yung mga pastor na nagmamask nung pandemic. Wala ba kayong faith? Nakakahiya, pastor, para kayo nagmamask kayo. Kapatid, love others yun. Malakas yung resistensya natin. Paano kung umatching tayo sa mahina yung resistensya? Nagbigay ka pa ng, imbis na gospel, ibigay mo, sakit pa. Lahat, even yung kahit ano yan, you do it all for the glory of God. Naintindihan mo natin, mga kapatid? This is a very Christ-centered life. All of it. Magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Lastly, tapos na lahat ng theology, household rules. Sinukuan na ako ng mic. Mabilis na lang to. Household rules. After lahat ng theology sa mga demonyo, sa langit at lupa, lahat ng yon, biglang pumunta si Paul sa pamilya.
Eh yung Kristiyanong pamilya, paano rapat? Grabe pala, no? Yung theology natin kung sino si Kristo, ano yung kapangyarihan ng mga kadiliman na ginapi niya, lahat yun may kinalaman sa paano tayo mamalakad ng bahay. So hindi to parang pang church lang. Hanggang sa pag-uwi mo. Tingnan natin, anong household rules niya? Verse 18, mga babae. Hindi to mga babae lang na female gender, ha? Kasi in English, tinignan natin, wives yan eh. Anong Tagalog ng wife? Asawang babae, di ba? So yan yon, mga asawang babae, magpasakop kayo sa asawa nyo. So may asawa, right? Dahil yan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Ilan po dito wife? Wife po kayo. Wives. Asawang babae. Anong sabi dito ni Apostol Pablo? Magpasakop sa asawang lalaki. Pastor, papasakop ako, malaki pangakita ko sa kanya. Grabe sakit nun Ano, Candy? Happy birthday, Happy birthday, Candy. Papasakop. Mas matalino pa ako sa kanya. Mas matagal pa akong Kristiyano sa kanya. Anong sinasabi ng Word of God? Hindi ka nagpapasakop sa kanya dahil sa anything na meron siya. Nagpapakasakop ka sa kanya kasi disenyo yun ng Diyos. Dahil ang mag-asawa, tulad yan ng church tsaka ni Jesus. Dapat ba sumunod si Jesus sa church? O tayo dapat sumunod kay Jesus? Ganon din yung sa mag-asawa. Yung church yung parang babae. At si Jesus yung asawang lalaki. Kung paano yung church nagpapasakop kay Jesus, magpasakop din yung babae sa asawa niyang lalaki. Paano yung mga lalaki? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmalupitan. Pastor, kinakawawa mo si Jinky, tumulong ka sa gawaing bahay. Huwag mo siyang pagmalupitan. Anong sinasabi dyan? Alam nyo ba that this is a very mind-blowing statement by Paul? Sa atin parang normal lang. Pero sa mga Romano, may tinatawag silang patriarchal rule sa bahay. Alam nyo ba na sa Roman household, ang tatay ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa lahat sa bahay. Pag sinabi ng may-ari ng bahay na mamamatay yung alipin, mamamatay siya. Hindi katulad ng kasambahay, pagpapatayin ka na, pwede kang mag-resign. Sa Romano, pag sinabi ng amo mo na mamamatay ka talaga. Kasi property sila, bagay lang sila eh. Nakita niyo yung ginagawa ng Biblia? Nire-reframe niya yung society. Iniingatan niya yung mga walang kapangyarihan. Kaya, alam niyo ba na pag kunyari nakita niyo si Luke, yung anak ko, pinanganak siya, halimbawa, sa bahay. Ibibigay yan pagkapanganak sa tatay. Titignan ng tatay kung may kapansanan. Kung gusto niya, kung nagmana sa kanya. Kung kamukha ng kapitbahay, itatapon niya ngayon. Totoo yun. May power silang patayin yung bata. So, pag nireklamo mo siya ngayon sa Roman magistrate, sasabihin sa'yo ng husgado, yung tatay yung magde-decide. Kung gusto niyang mamatay yung sanggol, mamamatay siya. In that context, binigay yung kautusan na to. Tinatanggal yung kapangyarihan sa tatay na magmalupit. At pinapaalalahanan yung tatay kung magsasubmit ang asawa sa asawang lalaki, katulad ng church, dapat ikaw na lalaki, Pastor Tim, at sa lahat ng lalaki rito, mahalin mo yung asawa mo katulad ng pagmamahal ni Jesus sa church. At paano nagmahal si Jesus sa church? Inalay niya yung buhay niya. Huwag mo silang kuhaan ng buhay, ialay mo yung buhay mo sa kanila. That is a very radical command in a Roman society. Verse 20, mga anak. Oh, ilan sa inyo mga anak? Hindi ninyo alam. Nakakatakot kung hindi kayo anak. Saan kayo nanggaling? Anak kayo mga kabute. Ilan po sa inyo dito mga anak? Taas ang kamay. Lahat tayo mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Sa lahat ng bagay. Ba't naman sinulat yun? Lord, baguhin niya naman yan. Ba't ko susundin yung magulang ko sa lahat ng bagay? But wait, there's more. Tingnan natin yung verse 21. Mga magulang. Ilan sa inyo dito magulang?
Ilan sa inyo dito magulang na mandaraya? Magulang. Hindi, biro lang po. Galangin ang mga magulang. Sabi dito, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. Kita mo na, mami, bigyan mo na ako ng iPhone. Pinapasama mo yung loob ko. Hindi yon. Hindi yun ang sinasabi ng word. Sabi ni Janine, sayang. Ano yung sinasabi dyan? Sa pagdidisiplina sa mga anak, huwag maging harsh. May paraan ng pagdidisiplina na ganito eh. Huwag ka sumagot-sagot! Anak lang kita! Akala mo lang wala, pero... Di ba? Kakanood mo yan eh. Ako ano-ano. Even in disciplining the kids, there's a gentleness. And lahat siguro ng magulang dumaan na rito sa sobrang galit mo. Yung unang mo mahawakan, mahampas mo na lang, di ba? Sa gigil mo ba? But it continuously reminds us that those of us who are in authority should use our authority sparingly. Use our authority gently. Kita nyo yung lalaki na may authority dapat sa babae, huwag mong pagmulupitan yung asawa mo. Tingnan mo yung magulang na may authority dapat sa anak, huwag nyo silang pahirapan masyado na para silang alipin. Kasi mapapagod sila, mapanghihinaan sila ng loob, ayaw na nilang sumunod. Tulungan nyo silang maging masunurin, mga magulang. These are household rules na nagdadala ng pagkakaisa sa sambahayan. Hindi pa natatapos doon, mga alipin. Kasi nung panahon noon sa Romano, may mga slaves talaga sila eh. How did Paul relate to them? Mga alipin. Sundin ninyo sa lahat. Well, ngayon, sa panahon natin ngayon, wala naman ng mga alipin eh. Demokrasya tayo eh. Siguro mga empleyado na yan. Grabe ka naman, pastor, sa empleyado, alipin agad. Yun lang yung context niya na pwedeng sa panahon natin ngayon. Kasi wala nang slaves ngayon eh. So sabi dyan, kung bawa, mga empleyado tayo sa isang kumpanya o sa isang business, sundin nyo sa lahat ng bagay ang mga amon nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais nyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. So, kahit yung pagiging empleyado mo pala, tinitignan mo si Jesus dun sa amo mo. Eh, pastor, hindi niya kahawig si Jesus eh. Para po siyang si Satanas. Kahit para siyang si Satanas, tratuhin mo siya na parang otoridad na nilagay ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo, lagi ko itong pinipreach sa Jollibee. Lahat halos ng Novaliches sa Jollibee, nalibot na natin yan, nagsishare tayo ng gospel. At alam niyo ba ang mga crew ba dito ng Jollibee noon? Kaway-kaway. Bigla yang sumusipag pag nandyan yung manager. Pag nawala na yung manager, bumabalik sa kitchen, nag-ML. Kaya sinasabi ko sa kanila, kasi yung pasahod po sa amin, maliit lang. Kasi kaya nga, pero kung may pagkakamaling amo mo, sa Diyos siya mananagot. Pero ikaw mananagot ka sa amo mo. Gawin mo yung best mo sa trabaho mo. Bahala si Lord sa amo mo kung para siyang si Satanas. Si Lord yung bahala sa kanya. Pero ikaw, wala kang pananagutan sa kanya kasi ginawa mo na worship yung trabaho mo. Hindi worship sa amo mo, worship kay God. Pastor, kaya nga po sinusunod ko yung amo ko. Hindi na po ako nagsisimba. Kasi 7 days a week, sabi ng amo ko, pumasok ako, dahil ginagalang ko siya na parang si Kristo, hindi na po ako nag-church. Hindi sinabing sambahin mo yung amo mo. Ang sabi lang, galangin mo siya. At kung yung amo mo may mga practices na abuse, lalo na sa rest day, kailangan mo sundin ng Panginoon kaysa yung, naintindihan natin. Ayan. Baka pumutok na yung ugat natin. Ayan, dito tayo sa verse 23. Sabi dito, anumang gawin ninyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na para sa Panginoon, ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Grabe, no? Ito yung household rules ng isang Kristiyano. Yan yung effect ng lordship ni Jesus sa buhay natin. Mga kapatid, hindi madali maging Kristiyano. Hindi madali. Pero ito yung paraan ng pamumuhay na nagdadala ng kaayusan sa bahay at sa lipunan. Pinoprotektahan yung karapatan ng mga maliliit at ng mga hindi kaya, mga nasa laylayan. Ito yung tutunay na kapangyarihan na magpapalaya sa isang bansa, hindi politiko. Hindi anumang political agenda, kundi transformation ng puso ng mga tao.
Pag yung mga tao sumusunod sa Panginoong Yesus, paano mo sasaktan yung kapwa mo? Kung umiiral kayo sa isang lipunan na si Jesus ay Panginoon. Mga kapatid, kaya tayo, 16 years na tayo sa church. Kaya tayo lagi nagla-Life Day. Alam niyo ba yung Life Day? Isa itong araw kung saan nagkakaroon tayo ng preaching ng gospel ng maliwanag. At tinatanggap ng mga tao yung pagiging Diyos ng Panginoon sa buhay nila. Panoorin niyo yung video na to. Bagong branding. Yun yung bagong identity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kayong ko. Iinawin ba natin? Di ba hindi? Pero Ang Word of God is the final authority. Bago buhay, mag-transform tayo. Kahit salihan pa po natin lahat ng life day sa lahat ng religion sa world, hindi tayo mapabago kung hindi po tayo mag-decide to follow Christ. para sa kasalanan. Hindi na tayo nabubuhay para sa kasalanan, pero nabubuhay na tayo para sa Panginoon. Jesus!
Tumayo po tayong lahat. Alam niyo kahapon lang yun baptism. Nilalagay lang ni Lord sa heart ko habang binabaptize yung mga bagong Kristiyano. By the way, 23 believers gave their lives to Jesus. Kahapon lang yun. All praise and glory be to God. Nung nakita ko sila na rising from the waters of baptism, and we've been doing this for 16 years, naalala ko yung salita ng Panginoon. This gospel will be preached to all nations. And every nation under heaven, every tribe, every tongue will know that Jesus is Lord. And when Jesus is Lord, He begins to renew our life and make us find what true life is. Mga kapatid, yung isang tao na namatay na sa mga tubig ng bautismo, bakit siya umaahon ulit? Because he is raised to a new life with Christ. God has given us a new life. Let us remember this. It is a responsibility to bring this message to all our friends, family, and those, especially those who are far away from God. Pag nakita nyo lang yung puso ng Diyos, malapit yung puso niya sa mga malayo sa Kanya. Kaya nga siya nagbigay ng word niya para masaayos tong mundong to. Alam mo ba't sira tong mundong to? Because people do not obey the word of the Creator. Ito yung salita niya Siya yung higit na nakakaalam sa kahit anong pamahalaan, sa kahit anong kultura, sa kahit anong bansa, kahit anong eksperto, kahit anong akademya, kung paano pamahalaan ng mundong to. Dahil siya yung naglalang sa ating lahat. Mga kapatid, wag lang nating sabihin Panginoon si Jesus, pero mamuhay ng kabaligtaran. Sabihin natin at mamuhay tayo na parang may liwanag at asin sa lipunan ito. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa bagong buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po na ang bawat isa sa amin ay inatasan mo na ipangaral, ipakilala ka sa mga tao upang magkaroon din sila ng buhay na meron kami ngayon. Salamat po sa 23 naming mga bagong kapatid na naging bahagi ng pamilyang ito. Patuloy namin silang pinapanalangin na mag-grow sila sa faith nila, hindi sila sumuko, lalo sila mag-mature at maging blessing din po sila sa iba. Na darating yung panahon, sila naman yung magko-coach sa iba. At kami po, na mga Kristiyano, lalo na mga matagal ng Kristiyano, ipaalala nyo po sa amin kung sino kami. Na hindi kami taga-mundo lang na to. Na kami ay mga citizens of heaven. Kami ay citizens of the immortal kingdom of God. And the things in this world will be shaken. The things in this world will pass away. But your kingdom will never pass away. Kami, Panginoon, ay kabahagi ng kaharian na kahit kailan ay hindi magwawakas. Kaya Lord, dinadala namin sa iyo lahat ng problema at alalahanin namin sa iyo. Mga alalahaning pinansyal, mga karamdaman na hindi gumagaling, mga tanong at pag-aalala kung paano babayaran ito, paano babayaran yan. Mga bagay na kulang kami, kulang sa kaalaman, kulang sa karunungan, kulang sa kalusugan, kulang sa pag-asa. Punuin mo kaming lahat, Panginoon. Dahil ikaw ay sumasa aming lahat, punuin mo kami ng Espiritu mo ngayon. At dadalhin namin ito sa aming mga bahay. Uuwi kami ng buo. Hindi kami uuwi ng kalahati. Hindi kami uuwi ng pira-piraso o sugatan. Uuwi kami ng buo ang aming pag-asa na kasama ka namin, Panginoon. At sa paglakad namin sa pagsunod sa iyong salita, kasama ka namin lagi hanggang sa dulo at wakas ng mundong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pag-join ninyo sa ating worship services ngayong araw na to. Ang Jesus Period ay magtatapos ng series next week. Kita-kita po tayo. Pagpalaan kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi at dalhin niyo ang mensahe ng Panginoon sa inyong mga pamilya, campus at komunidad. God bless you. Enjoy the rest of the day.